Mga ka-BBM, matapos mag-viral sa social media ang ginawang panunutok ng baril at pambabatok sa isang siklista nitong dating pulis at empleyado ng Supreme Court na si Wilfredo Gonzales, hindi kumbinsido ang Senado sa mga pahayag ni Gonzales na may malaking kasalanan sa kanya ang siklista kaya niya nagawa ang panunutok at pagkakasa ng baril. Dahil dito ipapatawag sa Senado nitong si Senator Bato de la Rosa itong si Gonzales para sa gagawing pagdinig sa September 5 at kung sakaling tumanggi ito na humarap sa Senate hearing, nakahandang ipadakip at ipaaresto ni Bato ang retirado at mayabang na pulis. Ipasampina natin siya, hindi siya magsibot. At kung hindi siya sumibot pa rin sa sampina, din na pwede natin siyang ipaaresto sa Sergeant at Arms natin. Samantala, sinabo naman sa Kamara ang ilang tauhan ng pulisya dahil sa mga anomalya na kinasasangkutan ng mga ito kung saan ay huli sa akto ang paglusob sa bahay ng mga biktima ang mga abusadong pulis. At kung titignan mo triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung Texas, todas na kayo dito mga kapatid. Todas na. I don't know kung anong kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's sinira nyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV. Ito yung mga may Texas. Paano yung walang ganito? Sir, we will wait for the Hindi ko po tinatanong 'yon. Ang tanong ko sa iyo, ano sa tingin mo ang nasa tama? Yung tauhan mo mismo o yung mga naging biktima? Sir, we will wait for the investigation po, sir. I'm asking for your answer. You want me to move to cite you in contempt for not answering my question? Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ipasampina natin siya, hindi siya magsibot. At kung hindi siya sumibot pa rin sa sampina, din na pwede natin siyang ipaaresto sa Sergeant at Arms natin. Magpapatawag na ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Martes, September 5, kaugnay ng nag-viral na road rage incident sa Quezon City. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbitahan nila ang dismissed na polis na nagkasa ng baril na si Wilfredo Gonzales. Ngunit sakaling hindi ito dumalo, nakahandaan niyang maglabas ng sabina ang komite laban sa dating polis. Maaari din anyang ipaaresto ito kung hindi pa rin naharap sa Senado, tulad ng hindi nito pagsipot sa pagdinig ng Land Transportation Office kahapon. Tiniyak naman ni Senator De La Rosa na pakikinggan ang lahat ng panig sa gagawing investigasyon ng Senado. Pakinggan natin yung side ng PNP, kung ano yung ginawa nila, mga actions taken nila. Kaya nga, hearing tayo para pakinggan natin sila, yung dismissed na police at saka yung biktima sa panunutok. Inimbitahan na rin ng Senate panel ang siklista sa insidente at umaasang dadalo ito sa pagdinig. May mga info tayo, hindi info na ayaw na talaga niya, parang takot siya. So, i-encourage natin yan. Ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, handa silang magbigay ng proteksyon sa siklista kung nanaisin ito. Isa sa nakikita ngayon ng liderato ng Senado ay ang pagpasa ng isang espesyal na batas na Anti-Road Rage Act na layong maiwasan na ang mga away kalsada. Ganoon din ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa kaligtasan ng mga siklista maging ng mga commuter. Under that bill that we're planning to file, automatic motor proprio, the DOJ can file a case under the new laws, a special law on road rage. So, hindi na po natin kailangan na mag-complain pa ang oppressed or offended party. Paano naman itong pangako natin na may safe pathway sa mga motorcyclists and bicycle riders na abusuhin itong mga katulad ni Mr. Gonzales? Si Senator J.V. Ejercito na isa ring siklista, suportado ang investigasyon sa Senado at pagsasampa ng kaso ng PNP laban kay Gonzales sakaling tuluyan ng hindi maghahain ng formal na reklamo ang siklista. Si Kent nag-text sa uncle niya. Ito po sinabi ni Kent, alas 2 ng hapon, 2:20. Uncle, may pumunta po dito mga pulis. May mga baril. Sinama po si Papa, pumasok po sa bahay. 2:20 PM to ha.
At yung cellphone, that cannot be denied. At ito magiging parte ng kanilang ebidensya. Abay, bakit daw? Nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko, nung chinek ko po, may mga nawawalang gamit po dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Kinuha mo ba ang pangalan ng pulis? Hindi po, uncle, pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko, wag daw po akong titingin palabas. 220 to. So nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. At kung titignan mo triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung Texas, todas na kayo dito mga kapatid. Todas na kayo dito. Aside from the criminal charges that will be filed against you, administrative, I don't know kung anong kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's the reason why we are trying to tell you over and over again, be truthful. Wala namang masamang umamin sa kasalanan kung nagkamali. Di ba? Pero yung suspect, victim na ipakulong mo nang walang kasalanan, yun ang pinakamabigat niyong ginawa. Sinira niyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV. Ito yung mga may Texas. Paano yung walang ganito? General Acop. After seeing all of these pieces of evidence, matanong ko nga kayo, Regional Director, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Tinatanong ko po kayo, RD, after seeing all the pieces of evidence and listening to the testimonies of your people and of the alleged victims of your people, sino po kaya nagsasabi ng totoo? RD, will you please answer? Yes, sir. Ano ang yes, sir? Personally, kung akong tanungin mo, sir, may point yung kabila, may point din yung kabila. But then kung sino, maybe the court will decide who is telling the truth. Anong korte ang nagsasabi? Anong korte ang sinasabi mo? Wala naman sinasabi rito korte. Being the regional director of... Tinatanong kita, ang iyong personal opinion after listening to the testimonies and looking at the video which will apply, ano sa tingin mo? Personally, sir, again, on my part, my point, yung kabila, my point din sa kabila. Alin ang mas magandang puntos? Following your logic. Akala mo kasi titigil doon yung pagtatanong ko eh. Alin ang mas magandang puntos? Personally, sir, parehas pa rin sila. Parehas. When are you retiring? I will be retiring this coming October 15, sir. Yes, and therefore, you will not be the one handling the administrative cases that will be filed against these people. Di ko alam, sir, kung may habol yung pag-file ng case ng pag-take cognizance ng under-IA, sir. Thank you. How about the Provincial Director of Laguna? What is your personal opinion? Sir, based on the records provided by the San Pedro City, sir. Hindi ko po sinasabi. Yung records ng San Pedro, you listen to my question. Yes, sir. Ang tanong ko, nakinig ka sa testimonies ng iyong mga tao at ng mga tao na naging biktima ng iyong mga tauhan at saka yung video. Ano ang personal opinion mo? Sino ang mas may magandang punto following your regional director? Based on my personal opinion, sir, in the light of these allegations, sir, at mapapatunayan po yan na sila po ang nandyan, then we will conduct a thorough investigation, sir. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung gagawin mo eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong nasa isip mo ngayon? We will provide, sir, yung necessary steps, sir. I am not asking what you will provide. I am asking, ano sa tingin mo ang nasa tama? Sir, yung iyong mga tauhan o yung mga kuan? Based sa record, sir, I will stand with the report, sir, ng ating PNP, sir, San Pedro po, sir. Okay. Yung Chief of Police, may I ask? Sir,
we will wait for the ano sir, for the Hindi ko po tinatanong yon. Ang tanong ko sa iyo, ano sa tingin mo ang nasa tama? Yung tauhan mo mismo o yung mga naging biktima? sir, we will wait for the investigation po sir. I'm asking for your answer. You want me to move to cite you in contempt for not answering my question? Ha? Tinatanong kita. Yes sir. Sumagot nga yung mga nauna sa iyo, mas Yes, senior sir. pa sa iyo eh. Yes sir. I'll whack you there. Ano ang sagot mo? Pareho pong may point yung ano sir, yung sa side po ng suspect and sa side po ng ating operatiba sir. Following your RD, ang dahilan kung bakit ganun ang tanong ko, para maturoan ko kung sino man po yung mga naging biktima, kung saan nila ipa-file yung kaso. Kasi kung ipafile ko yung kaso doon sa regional director, ay hindi ko na ipa-file. Kasi bias na yung opinion mo, Mr. Regional Director. Eh. Tama yung sinasabi ni Vice Chairman. Kaya I would advise yung Attorney Leonardo, kayo po ba ang magfa-file ng kaso? O hindi? Kung kayo magfa-file ng kaso, huwag nyo nang i-file sa Regional Director yung kaso. Kasi bias na eh. Kitang-kita naman eh. Any person in his right mind after seeing this, knowing that the CCTV will not lie, papaboran ko yung mga nagrereklamo. And in the spirit of transparency, yung unang kaso kung bakit nasusundan ito ay dahil doon sa kaso na nangyari sa Antipolo. At na-dismiss yung mga involved doon. So in the spirit of transparency, I will see to it na yung mga taong yan ay madidismiss at mapapailan ng criminal case as I did doon sa mga pulis na nag-operate doon sa syudad ng Antipolo. I am amazed, Gerald Gases, na ganun ang pag-iisip mo, being the RT. There's a limit to protecting your men and upholding their moral and welfare. Now, let's go to the nitty-gritty. Do you have a lawyer with you, gentlemen? Attorney, sino you're asking the suspect or the Yung victims? team na nag-operate. Do you have a lawyer with you? Sa team leader please, at Andy Garilla. Meron po. Meron. And I hope your lawyer would know the rules of this House regarding inquiries and aid of legislation. Yes, Your Honor. Yes, you're aware of it. Yes. Attorney Jarwin, Your Honor. Yes. Alam niyo po ba yung rules dito sa participation ng mga abogado? Yes, Your Honor. Yes, thank you. I'm just reminding of you of the rules. Ano po? Now, PDEA. Meron pa bang representative ng PDEA rito? PDEA. So PDEA, can you kindly sit here para sa questions? PDEA. Meron po kayong sistema na pinagsasubmit ninyo yung mga barangay officials ng listahan ng mga drug dependents at drug users and drug pushers sa kanilang barangays. Di po ba? Yes, sir. Yes. And this is done with the municipal or city government. Tama rin po. Yes, sir. Through CADAC or MADAC. Yes. Together with the Dangerous Drugs Board and your office. Tama? Yes, sir. Yes. And therefore, nandun yung mga listahan as recommended by the barangay officials. Yes, sir. And then, binabalik ninyo, pag-validate nyo na totoo. Yes, sir. With the PNP, sir. Yes. Now, may I ask the station commander or the chief of police, kasama ba siya sa listahan? Yung naging biktima? Is his name in the list of drug pushers, drug users, or drug dependents insofar as the list of the barangay officials
or the concerned barangay officials are concerned? Yes, sir. Is newly identified listed, sir. God sake. Newly? Ang tinatanong ko sa iyo, narinig mo ba yung pagtatanong ko doon sa PDEA? Merong nire-require sila na mag-submit yung mga barangay officials na listahan sa kanilang barangay yung mga drug users, drug pushers, at saka drug dependents. Yes, sir. For intervention. Yes. Now, ikaw, Hepe, alam mo dapat yun eh. You're just telling me your ignorance of the law. Kung hindi mo alam yun. Kung ako, congressman na, matagal na ako nag-retire, alam ko. Do you know na meron ganon? Yes, sir. Yes. Ngayon, nasaan yung listahan na yun? Anong listahan na pinagbasihan mo na nandun yung pangalan ng tao? Sir, we have may category po tayo, sir. Meron kasi na sa under Listahan mo, listahan ng barangay officials. Sa barangay po nag-start yan, sir. Yung newly listed po, sir. Mr. Chair, may I request that we also invite the barangay captain concerned where Mr. Kilala Kilaw is a resident. Yeah. A resident. Well, actually, we have invited the barangay chairman. Para may pakita. Yeah, unfortunately, hindi nakarating. But we will be inviting him on the next kung kasama po yung sa listahan nila. Yes, sir. Yes. So PDEA, kindly submit to us as soon as possible. We've been working together for so many years when I was the mayor. So next week, submit nyo na agad yung listahan so we can see. Mr. Chair. Yes, sir. We will comply, sir. Sige, go May ahead. make it of record na yung chief of police ng San Pedro ay sinabi niya na nasa listahan. Newly listed po, sir. Newly listed. After the fact. Kahit na newly listed, pag wala doon, I will charge you for perjury. And I'm not joking. Kasi ayaw ko yung nagsisinungaling dito sa committee namin.